Isang araw, ang mabait na si Nanay Holly ay lumabas para magdilig ng mga bulaklak sa hardin. Maya-maya, may nakita siyang 3 matipunong mga ngaso na nakatingin sa bahay niya. Nagtatakang nilapitan sila ni Nanay Holly. Mga estranghero, anong ginagawa niyo sa hardin ko? Itong hardin at ang bahay mo ay sakop ng aming lugar ng pangangaso, kaya kailangan mo na agad umalis sa bahay mo. Papalitan namin ang bahay mo nang matutuluyan ng mga ngaso. Ha? Pero imposible naman yan. Ilang taon na akong nakatira sa bahay na ito. Huwag mo nang pahirapin, matanda. Kung hindi ka lalayas agad-agad, gigibay namin ang bahay habang tulog ka sa gabi. Naglakad sila patungo sa bahay na tumatawa. Sinubukan silang pigilan ni Nanay Holly, ngunit nabigo lang. Nagsimulang manira ang mga mangangaso ng mga pinto at bintana gamit ang kanilang mga palakol. Nagmamadaling pumunta si Nanay Holly sa hardin ng bulaklak sa kagubatan at malakas siyang humingi ng tulong. Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Sakto naman, napakinggan ni Emily ang boses na nagmumula sa balon. Ha? Nanay Holly? Ikaw ba yan? Anong nangyayari? Emily, pumunta ka dito, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Iniwan ni Emily ang binubordahan. Naglambitin siya sa lubid at bumaba sa balon. Tuwang-tuwa si Nanay Holly nang makita siya. 3 mangangaso ang dumating at sinimulan nilang gibain ang bahay ko. Gagawin daw nila itong silungan ng mangangaso. Pero doon ka nakatira sa loob ng maraming taon. Hindi nila ito dapat ginagawa. May ideya ako. Iligtas natin ang bahay mula sa masasamang tao. Habang ang mga mangangaso ay nagsisira sa loob ng bahay, isang itim na anino ang dumaan sa bintana. Hoy, nakita mo ba yun? Oo, ano kaya yun? Baka naman oso. Medyo natakot sila nang dumaan uli ang anino sa bintana. Ayun na naman. Sigurado akong oso nga yun. Kinuha nila ang kanilang mga palaso at sumugod palabas. Ngunit hindi oso, kundi isang pangit na matandang mangkukulam. Hay, mga mangangaso! Ang bahay na ito ay puno ng mga multo at engkanto. Umalis na kayo dito! Ngayon na! Hindi nahahalata ng mga mangangaso na ang bruha ay si Nanay Holly. Hindi ako naniniwala sa multo, matandang bruha. Kung hindi ka maniniwala, may isa ko nang mangyayari sa'yo. Ako ang pinakamatandang mangkukulam dito. Ano man ang sabihin ni Nanay Holly sa mga mangangaso, hindi sila makumbinsi. Nagpatuloy sila sa panghihimasok sa bahay at sa pagwasak nito. Sinabi ni Nanay Holly kay Emily na nabigo siya sa paglinlang sa mga mangangaso. Nakaisip si Emily ng bagong ideya. Isang nakakatakot na tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw habang ang 3 ay nagtatapon ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Woo! Woo! Ako ang kaluluwa ng bahay na ito. Lagot kayo ngayon sa akin! Natakot ang mga mangangaso sa tunog. Habang hinahanap nila ang nagsasalita, biglang nahulog ang plorera sa mesa. Ha? Paano nahulog yung plorera? Binagsak mo! Hindi no, hindi ako. Baka siya. Hindi, malamang natamaan ang paa mo. Itigil nyo nga nakakatakot na ingay na yon. Hindi akong gumagawa ng ingay na yon. Anong pinagsasasabi niyo? Hindi ba kayo? Habang nagtatalo-talo ang mga mangangaso, biglang nahulog ang mga libro sa sahig. Hindi na kaya ng mga mangangaso ang takot, kaya napatakbo sila palabas. Nakita sila ni Emily mula sa pinagtataguan niyang upuan at natatawa siya sa nangyari. Si Emily pala yung nakakatakot na boses at binagsak niya ang mga bagay gamit ang manipis na tali. Mga kasama,
Ginulo lang tayo ng matandang bruha. Ituloy na natin ang trabaho. Pagpasok ng mga mangangaso, naroon ang multo na may malalaking itim na mata. Sa takot ay kumari pa sila ng takbo. Parang nagbubuhol-buhol ang mga paa nila sa pagmamadali. Ang inakala nilang multo ay si Nanay Holly pala. Sa bilis ng takbo ng mga mangangaso ay naligaw sila ng landas. Maya-maya ay may nakasalubong silang dalaga. Hoy, Binibini, huwag kang pupunta doon. May bahay doon na minumulto. Sinumpa ata kami ng multo. Kaya naliligaw kami ngayon. Oh, malas naman. Kunin niyo ang susi na ito. Gamitin niyo sa makikita niyong ginintuang tarangkahan. Sige na, bilis na. Kinuha ng mga mangangaso ang susi. Ngunit hindi nila alam na ang dalagang iyon ay si Emily na nanakot sa kanila. Sa di kalayuan, lumitaw ang gintong tarangkahan sa mga mangangaso. Ang pagkataon ng bawat mangangaso na dumaan sa tarangkahan ay binago. Naglaho ang kanilang mga palakol at palaso. Hindi na ako mangangaso. Lahat ng hayop ay kaibigan ko na. Igagalang ko ang kalikasan at poprotektahan ng mga puno at halaman. Hindi na ako maninira ng bahay o ari-arian ng iba. Naging mabuti ang tatlong mangangaso sa kanilang pag-alis. Samantala, masayang bumalik si Emily kay Nanay Holly. Tingnan mo, Nanay Holly. Kaya pala nating bawiin ang bahay mo. Oo nga, hindi tayo ang napalayas. Sila ang pinalayas natin. Ngunit ang bahay ni Nanay Holly ay gulo-gulo at sira-sira. Napagkaisahan nilang ayusin ang bahay. Kaya lang, kailangan nilang humingi ng tulong kay Emma. Pero si Emma, hindi niya gusto ang magtrabaho, di ba? Pumunta si Emily sa hardin at tinawag si Emma. Nang malaman ni Emma na kailangan ng tulong ni Nanay Holly, masaya siyang pumunta doon. Ilang araw silang nagtulungan sa pag-ayos at paglinis ng bahay. Sa gabi, ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kababaihan. Dahil kapag nagtutulungan ng mga babae, mas madali nilang nalulutas ang bawat problema. Sa lupaing malayo, may isang matandang hari na may 7 anak na prinsesa na mahihilig sumayaw. Nagkakainggitan ng magkakapatid, kaya ibinili ng hari ang bawat isa sa kanila ng pare-parehong damit upang maiwasan ang away. Pero nagrereklamo pa rin ang mga prinsesa tungkol dito. Sawang-sawa na akong magsuot ng ganitong pare-parehong damit araw-araw. Ako rin. Nung araw na iyon, habang ang pinakabata sa mga prinsesa ay naiinis na naglalakad sa palasyo, nakarinig siya ng malalakas na ingay. Ang ingay ay nagmumula sa kabila ng isang misteryosong pinto sa palasyo. Nang lapitan niya at buksan ang pinto sa pag-uusisa, nagulat siya sa nakita niya. Dahil sa harap niya, may isang pares ng pulang sapatos na kusang gumagalaw. Lumapit ang sumasayaw na sapatos sa prinsesa. Nang isinuot ng prinsesa ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa hindi kapanipaniwalang bilis. Wah! Ang bilis kong tumakbo! Naglakbay ang prinsesa sa mahaba at maladisyerto na daan, suot ang mahiwagang pulang sapatos. Sa wakas, tumigil ang mahiwagang sapatos sa isang malayong lugar, sa isang sikat na patahian. Maraming magagandang damit dito. Nagtanong siya sa sastre kung ang damit ay pwedeng isuot sa sayawan. Siyempre, ngunit tandaan,
Ang damit na ito ay nagpaparusa sa makasarili. Binili ng munting prinsesa ang damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Hindi pinahalagahan ang sinabi ng sastre. Palihim niyang itinago ang sapatos sa ilalim ng kanyang kama habang ang iba ay natutulog. Dahil ayaw niyang ipahiram ang damit sa mga kapatid, gusto niyang maging kanya lang ito. Sa sumunod na gabi, naroon ang lahat ng mga kapatid niya sa sayawan. Suot ang pare-parehong lumang damit. Pumasok ang ikapitong prinsesa sa bulwagan. Suot ang bagong damit. Nagtataka, tinanong ng mga nakakatandang kapatid ang bunsong prinsesa kung saan niya nakuha ang damit na ito. Ngunit hindi siya umimik. Sumayaw lang siya habang malungkot na pinanunood siya ng kanyang mga kapatid. Lumipas ang mga araw. Gabi-gabi ay dumarating ang munting prinsesa sa sayawan. Suot ang panibagong damit. Wala siyang pakialam sa mga kapatid niya na hindi makapunta sa sayawan dahil kailangan nilang sulsihin ang lumang damit. Isang gabi, napansin ng isang kapatid niya ang makintab na mga botones sa damit ng munting prinsesa. Alam niya na ang mga botones na iyon ay matatagpuan lamang sa isang sikat na patahian sa malayo. Ngunit imposible para sa munting prinsesa na makapunta at makabalik sa malayong sastre na iyon sa isang araw lang. Upang matuklasan ito, nagpa siya ang magkakapatid na ang isa sa kanila ay magbabantay sa bunsong prinsesa. Saan man siya pumunta, sinusundan siya ng isa sa kanyang mga kapatid at hindi nila siya pinababayaang mag-isa. Sa wakas isang gabi, nakita ng munting prinsesa na ang kanyang ate ay nakatulog habang nagbabantay. Sinamantala niya ang pagkakataong ito. Agad na sinuot niya ang mahiwagang pulang sapatos at bumili ng panibagong damit sa sastre. Ang dami ko ng damit! Maiinggit na naman ng mga ate ko. Kinabukasan, napansin ng isa sa mga ate niya ang malaking punit sa kanyang lumang damit. Humingi siya ng tulong sa munting prinsesa. Hindi ako makakasayaw sa sirang damit na ito. Maaari mo ba akong bigyan ng isa sa mga bagong damit mo? Hindi pwede. Akin sila. Ginawa sila para sa akin. At mag-isang tumungo ang munting prinsesa sa sayawan, walang pakialam sa kahit kanino. Habang sumasayaw siya at niyayabang sa mga bisita ang kanyang bagong damit, narinig ng kapatid niya ang kalampag sa ilalim ng kama ng munting prinsesa. Pagyuko niya, nakita niya ang mahiwagang pulang sapatos na gumagalaw mag-isa. Sa sandaling isuot niya ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng mabilis. Wah! Anong nangyayari? Nakalabas siya ng palasyo sa isang kisap mata. Saan siya nagpunta? Nandito lang siya kanina. Grabe, ang bilis niya. Tinawid ng prinsesa ang mga bundok at mga burol sa maikling oras lang. At nang sa wakas ay narating na niya ang patahian, kusang tumigil doon ang mga sapatos. Pagpasok niya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dose-dose ng magagarbo at maniningning na damit ang nasa harapan niya. Nakakapunta siya dito at nakakauwi ng napakabilis dahil sa mahiwagang sapatos. Pwede rin po ba akong bumili? Siyempre, ngunit tandaan, pinarurusahan ng damit ang makasarili. Nakinig ang prinsesa sa sinabi ng sastre. Pangako po, hindi ako mang-iinggit o magdadamot. Nagbihis siya sa bagong damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Samantala, habang nagsasayaw mag-isa ang bunsong prinsesa sa bulwagan, biglang pumangit ang damit niya. Anong nangyari sa maganda kong damit? Anong nangyayari? Grabe, nakakahiya. Habang napapanood ng mga bisita ang kanyang pagkalito, bumalik ang munting prinsesa sa kanyang silid na umiiyak. Hinanap niya kung saan-saan ang mahiwagang pulang sapatos para makabili siya ng bagong damit, ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Asan ang pulang sapatos ko? Sinong kumuha nun? Sa sandaling iyon, bumungad sa kanya ang ate niya na hawak ang mahiwagang sapatos. At may suot siyang bagong damit. Ito ba ang hinahanap mo?
Oo. Napagtanto ng munting prinsesa na nabunyag na ang kanyang sikreto at napahiya siya nang hindi niya pinakinggan ang sinabi ng sastre. Sinabihan siya ng ate niya na ang pagbabahagi ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Humingi ng tawad ang munting prinsesa sa kanilang lahat at mula sa araw na iyon, pinapahiram niya ang mahiwagang pulang sapatos sa isa sa kanyang ate araw-araw. Salit-salit ang mga prinsesa sa paggamit ng sapatos papunta sa sastre sa hindi kapanipaniwalang bilis. Kaya nagawa ng lahat ng magkakapatid na prinsesa na makabili ng bagong damit at naging masaya na silang sumasayaw sa bulwagan tuwing gabi.